yung mga salita ng Bible kinakailangan nating i-interpret. Yun yung sa English, sa mas malalim na English, Brother Boy, ay hermeneutics. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung paano bigyang kahulugan yung Biblia. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang TANGA? Anong ibig sabihin nun? Ano po, Pastor? Ano ang ibig sabihin ng salitang TANGA? Tanga. Tanga. Oh. Anong ibig sabihin nun? Masama bang salita yun? Meron. Hindi naman ganun kasama. Depende pa sa pagbigkas. Depende sa pagbigkas. Minsan nagsasalita ako ng tanga pero yung parang may halong biro. Parang expression ko minsan. Oh. So yung nakarinig sa iyo, hindi dapat magalit. Ganon. Depende sa pagsasalita ko at sa pagkaintindi niya sa aming dalawa. Kung magkaaway kami, sabihan mo akong tanga, hahabulin kita ng hahabulin kita ng tanga. Oo. Halimbawa, yung dalawang malapit na magkaibigan, mag-best friend sila, yung isa, tinawag niya yung isa na tanga, yung kabila, tinawag niya siya tanga. Tapos nagyakapan sila. So, hindi masama yung salita, ano? Kaya, yung salita po, kinakailangan bigyang kahulugan. Sa English, kinakailangan i-interpret. Ano? Kasi yung kahulugan niyan, depende sa nagsasalita, kung sino yung makakarinig, depende sa tono ng boses, depende sa pangyayari. Ano? Kung ano yung nangyayari, kung yung nangyayari, yung dalawang magkaibigan, kumbaga nagbibiruan, yun, alam niyo ibig sabihin. Pero kung yung may nag-aaway, hindi nagkakasundo, tapos ginamit yung salitang yun, hindi maganda. Kaya depende po yun. Kung sino nagsalita, kung sino nakakarinig, kung ano yung pangyayari sa paligid. Nakukuha po ninyo, ganyan din po ang Bible. Yung mga salita ng Bible, kinakailangan nating i-interpret. Yun yung sa English, sa mas malalim na English, Brother Boy, ay hermeneutics. Yun yung nire-request ninyo. Yung pagbibigay ng tamang kahulugan sa Biblia. Pakitingnan nga po yung talatang 2 Pedro, Kapitulo 3, 15 at saka 16. At inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo. Ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak dito nila. Ang ganda ng sinabi ni Pedro, no? Yung kaibigan daw niya si Pablo, sumulat. Yung sinusulatan ni Pedro, sinulatan din ni Pablo. Tapos yung sulat daw ni Pablo, may mga bagay na mahirap intindihin. Totoo po yun, may mga salita sa mga sulat ni Pablo na mahirap intindihin. Kaya lang, yung ibang bumabasa, ang ginagawa daw, binabaluktot, iniiba yung kahulugan. Ibig sabihin, yung gusto sabihin ni Pablo, ay iniiba nila yung kahulugan. So yung gusto sabihin ni Pablo, yung kahulugan ni Pablo nawawala. Nagbibigay sila ng sarili nilang kahulugan. Ganyan din pong nangyayari sa Biblia. Maraming talata sa Biblia ang nababaluktot. Kaya kailangan po talaga mag-aral tayo yung tamang paraan dapat. Kasi yung mga nambabaluktot ng kahulugan ng Biblia, maling pamamaraan ng pag-i-interpret o pagbibigay kahulugan ang ginagawa nila. Pakibasa po yung Lucas 24, 44 at 45. Katapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking makasalitang sinabi ko sa inyo. Kung ako'y kasama pa ninyo, kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa patusan ni Moises sa mga
sa mga sa niya, kanilang mga pagmaunawaan nila mga kasulatan. So, sino po ang sasalita dito? Alam niyo po ba kung sino sasalita dyan sa 44 at 45? Kristo. Si Kristo po Kristo, ang nagsasalita. Tama, si Kristo. Sinasabi niya sa mga alagad, yung nakalagay sa Old Testament, dapat mangyari. Tapos, sabi pa nga dito, ang ganda verse 45, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang salita, ang kasulatan. Ang ganda, no? So, si Kristo, ang trabaho niya, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, parang sarado ko minsan, di natin maintindihan. Pero ano ang trabaho ni Kristo? Bubuksan niya yung isip natin. Para ngayon, maiintindihan na natin yung kasulatan na binabasa natin. At sa totoo lang po, kung wala si Kristo, hindi natin maiintindihan yung kasulatan. Ako po, danas na danas ko yan. Matagal na ako nagbabasa ng Biblia, more than 40 years na ako nagbabasa ng Biblia. Pero maraming beses, may bahagi ng Biblia hindi ko maintindihan. Kapag meron akong hindi maintindihan, anong ginagawa ko? Sumusuko na ba ako? Tinatabi ko ng Biblia, hindi ko maintindihan yan? Hindi. Ang ginagawa ko, lumuluhod ako at ipinagpe-pray ko yung talata na hindi ko maintindihan. And pagkatapos kong manalangin, pagkabangon ko sa pagkaluhod, maya-maya alam ko na yung ibig sabihin. Kasi po, ang trabaho ni Jesus, kagaya na sinabi dito, siya ang tagapagbukas ng isip natin para yung kasulatan maiintindihan natin. Kaya kailangan po pag nagbabasa tayo ng Biblia, nagpe-pray tayo. Hindi tayo magpe-pray kapag bumabasa tayo ng Biblia. Kasi pag hindi tayo nagpe-pray para maintindihan yan, hindi natin maintindihan talaga. So sana po ay nagets nyo yun, kinakailangan po yung prayer para maunawaan yung Biblia. At isa pa pong talata, Nehemias 8:8. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawa ng mga tao ang binasa. Yes, okay. So dito naman po, may trabaho din yung mga tagapagturo. Dito sa Nehemias, yung mga pare, tumayo sila sa harapan ng mga tao, binasa nila yung kasulatan, tapos ipinaliwanag nila yung kahulugan. So, part din po yun. Pwede din pong mangyari yun na sila yung ginagamit ng Diyos para yung kahulugan ng kasulatan ay kumaga maunawaan ng mga tao. Di ba kanina, nagbabasa tayo sarili natin, hindi natin maintindihan, nagpe-pray tayo, si Kristo, sa pagitan ng banal na Espiritu dumarating, ipinapaliwanag sa atin yung kahulugan. Pwede po yun. Pero pwede rin na yung ibang tao, yung mga pare, mga pastor, ang magpapaliwanag ng kasulatan. Kasi sa Biblia meron din dito sa Nehemias, yun ang ginawa nila eh. Yung mga pare, tumayo sa kalagitnaan, binasa yung kasulatan, tapos pinaliwanag yung kahulugan. So, pwede din pong mangyari kagaya ng ginagawa natin dito. Yung mga leader dito, binabasa yung kasulatan, tapos pinapaliwanag yung kahulugan. Okay po, so pwede rin mangyari yan.